po. Okay. I-adjust mo lang po yung ano. Good evening. Welcome po kayo mga minamahal na mga kapatid sa ating live program dito po sa ating ginagawa na programa ng Tinig ng Reformasyon dito sa Gospel Radio 96.7. So, ito po yung ikalawa na ginagawa natin na programa na naka-live tayo sa Facebook. So, nais kong batiin ang mga kapatid dyan na laging nanonood at laging nakikinig sa ating programa ng Tinig ng Reformasyon. Welcome po kayo sa isa na namang segment ng ating pag-aaral. At welcome po sa mga Facebook viewers natin, yung mga friends ko dyan sa Facebook. Marami, more than 1,000. Pero ewan ko lang kung ilan sa ating mga Facebook friends ang naka-live ngayon na manood. Kung meron pa po sa inyo dyan na mga kapatid na hindi pa naka-open, buksan nyo na para makinig kayo sa ating gagawin na pag-aaral. Okay. So, yung ating topic last time na ating tinalakay, na yung na-record yung last time, ay tungkol sa ikapu at handog. Pag-alaman natin na ang mga anak ng Diyos ay dapat lamang na magbigay ng ikapu at kanilang handog sa Panginoon. Pero siyempre dahil ang Panginoon ay nasa langit naman, hindi siyang tatanggap, kundi dadalhin sa kanyang iglesia o sa kaban. Okay. Pero dahil marami ngayon ang mga tao na nasabing tumututol sa pagbibigay ng ikapu, kaya nais po natin na sa pagkakataong ito ay sagutin ang kanilang mga pagtutol. Subalit bago po tayo magpatuloy ay nais kong tayo muna ay sandaling manalangin para isanggunin natin ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa kaitasan ng mga langit, sa gabing ito kami po ay lumalapit sa inyo, aming idinudulog sa inyong butihing kamay ang aming gagawin na pag-aaral ng inyong mga salita. Pag-uusapan po namin patuloy ang tungkulin namin bilang inyong mga anak na dapat namin nagampanan ng kusang loob at may kagalakan. At kaya isa na aming pagtatalakayan ngayon ay tungkol sa aming tungkulin na suportahan ang inyong gawain dito sa lupa sa pamagitan ng pagbibigay namin ng financial support sa pamagitan ng ikapu at mga handog. Tulungan niyo po kami na maintindihan namin ito ng maayos at masagot namin ng maayos ayon sa inyong mga salita ang mga pagtutol, nang sa ganon ay wala po sanang sasama ang loob sa inyong mga anak at wala yung umaayaw sa pagbibigay ng kanilang obligasyon o kanilang kusang loob na pagbibigay ng tithes and offerings nila. So patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So mga kapatid, tutuloy po natin ang pagsagot sa mga tutol na binibigay ng mga kapatiran natin din. Kapatid din natin sila kasi sila po ay binili din ng Diyos sa pamagitan ng kanilang dugo.
lamang na sila po ay tumututol dahil hindi pa nila naintindihan. Iba pa ang kanilang pagkaintindi tungkol dito. Okay, so gusto ko po na isa-isahin ang pagtalakay tungkol dito. Alam po ba ninyo mga kapatid kung ano ang mga pagtutol na binibigay ng mga kapatiran natin na tumututol dito sa ikapo? Ako po mga kapatid ay nag-research sa topic na ito at ako'y nagtataka sapagkat doon sa internet, kung ilagay mo doon yung i-search mo yung objection against tithe paying, napakarami palang mga artikulo dyan ang lumalabas at halos hindi mo mabasa ang lahat ng mga objection dahil marami talaga at saka iba't ibang website diyan ang nagpapalabas dahil buo ang kanilang paniniwala na ito daw mga pagbibigay ng ikapo ay talagang hindi dapat daw para sa mga Kristiyano. Ito ay para lamang sa mga Hudyo. Tulad din ng 10 utos na marami ding nagsasabi na yung 10 utos ay para lamang daw sa mga Israel nung araw at hindi para sa mga Kristiyano ngayon. Ganon din pala ang kanilang idea tungkol dito sa pagbibigay ng ikapo na hindi daw ito para sa mga Kristiyano. Okay. So, tignan po natin. Meron akong pinili dito ng mga objection. Marami, hindi ko matalakay ngayon, pero simulan natin. Mga 3 lang sigurong objection ang ating pag-aaral ngayon. Tapos bukas itutuloy natin dahil sa dinami-dami ng mga objection, piliin ko yung medyo, yung mabigat-bigat na objection nila. Yun po ang ating sasagutin. Unang pagtutol mga kapatid. Basahin ko sa English, kinopya ko Tapos itagalog natin. Sabi nila, we no longer need to tithe in order to gain the grace of God. Through our faith in Jesus, we receive God's grace and forgiveness. And it is through that grace by faith that we are reconciled to God. Okay. Ano ang ibig sabihin ng pagtutol na ito? Tagalogin po natin. Ito, mahina ako sa Tagalog kaya ginamit ko ang Google tapos renevise ko na lang. Hindi na natin kailangan mag-tithe upang makuha ang biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, natanggap natin ang biyaya at kapatawaran ng Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang iyon, ay nakipagkasundo tayo sa Diyos. So ano ang ibig sabihin ng pagtutol na ito? Tandaan natin ito. Ganito po yung yung pinakapunto ng pagtutol na ito. Noong mga panahon daw bago namatay si Jesus, ay kailangan na magbigay ang mga tao ng ikapo upang makuha o makamtan nila ang biyaya ng Diyos. Ngunit sa ating panahon ngayon, pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, ay hindi na daw tayo kailangan na magbigay ng ikapo upang makuha ang biyaya ng Diyos dahil natanggap na natin ang biyaya at kapatawaran ng Diyos at ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At sa pamamagitan din ng pananampalataya, tayo rin ay nakipagkasundo sa Diyos. Kaya hindi na kailangan ang pagbibigay ng mga Kristiyano ngayon ng tinatawag na ikapo. Okay. So mga kapatid, kung inyong mapapansin, ang pagtutol na ito ay batay sa isang maling akala o maling paniniwala. Ano ang maling paniniwala na ito na pinagbasehan ng nasabing pagtutol? Ito ay ang paniniwala na ang mga taong nabubuhay sa panahon bago ang kamatayan ni Kristo, ibig sabihin mula doon sa panahon ni Adan hanggang doon sa bago namatay si Jesus Christ sa cross. Ang mga tao daw na nabubuhay sa panahon na yon ay kailangan na magbigay ng ikapo upang makamtan ang biyaya ng Diyos at ang kanyang pagpapatawad. Mga kapatid, tahasang sasabihin ko sa inyo na maling-mali
ang paniniwalang ito. Hindi po totoo na ang mga tao noong panahon bago ang kamatayan ni Jesus ay kailangang mag-tithe o sumunod pa ng ibang mga kautusan upang makuha ang biyaya ng Diyos. Ha? Tulad ng pagpapatawad. Mali po yan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang dumating sa mga tao pagkatapos na namatay si Kristo sa krus, kundi napakita ang biyaya ng Diyos mula pa sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ano ang ibig kong sabihin doon? Yung pinupunto nila na ang biyaya ng Diyos ay nakamtan daw, dumating sa mga tao pagkatapos na namatay si Jesus Christ. Noong previous to that, walang biyaya na ipinagkakaloob na walang bayad. Kundi, ang mga tao noon kailangan na sumunod sa kautusan, magbigay ng tithe para makamtan nila ang biyaya at kapatawaran. Yan yung sinasabi ko na mali. Ang totoo nito, yung biyaya na ipagkakaloob na walang bayad ay napakita sa lahat ng mga tao mula noon sa panahon ni Adan hanggang ngayon. There was never a time, mga kapatid, na ang biyaya ng Diyos ay makakamtan ng mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapo. Yan. Kaya maling-mali po talaga yung paniniwala ng nagbigay ng pagtutol na ito. Basahin ko po ang pruweba na ang biyaya ng Diyos ay napakita sa lahat ng mga tao mula pa noon sa panahon ni Adan. Titus chapter 2 verse 11 and 12. Basahin po natin. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ano po ang sabi? Napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. So malinaw po yung sinasabi dito na ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay napakita sa lahat ng tao. Pag sinabing lahat ng tao, kasama na dyan yung unang tao dito sa lupa. Sino ba yung unang tao dito sa lupa? Siyempre, sina Adan at Eva. Ano po ang ibig sabihin ng biyaya? Ano ang ibig sabihin ng biyaya? Sa English, ang sabi doon, grace in the Bible refers to love, mercy, and kindness of God shown to all sinners who don't deserve His love, mercy, and grace. Ang biyaya sa Biblia ay tumutukoy sa pag-ibig, awa at kabutihan na ipinakita ng Diyos sa lahat ng taong makasalanan na hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, awa at kabutihan. Yan po yung biyaya. Ibig sabihin, yung tao na binagkakalooban ng biyaya, hindi siya karapat-dapat. Pag binigay mo sa kanya yung karapat-dapat sa kanya, hindi yun biyaya. Pero kapag ginawaan mo siya ng kabutihan sa kabila ng katotohanan na hindi siya karapat-dapat, yan ay ang tawag yan ay biyaya. Okay. Ngayon, napakita ba itong biyaya kina Adan at Eva? Napakita ba ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanila, ang kanyang awa at kaligtasan sa kanila? Napakita po. Ayon doon sa ating binasa, kasi sabi nga, napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Okay. Number 1 na yon na napakitaan itong si Adan at saka si Eva. Kaya noong sina Adan at Eva ay kumain sa pinagbabawal na bungang kahoy at nagkasala, sila ay dapat parusahan ng kamatayan sa araw din na iyon. Dahil ayon sa Genesis 2:17, sinabi ng Diyos kay Adan, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon,
ay walang pagsalang mamamatay ka. Yan ang sabi ng Panginoon. Okay. Pero nung nagkasala ang tao, ayon sa Genesis chapter 3, nagkasala sina Adan at Eva. Ang tanong, bakit hindi pinaslang ng Diyos sina Adan at Eva sa araw na sila'y nagkasala? Yamang sinabi na sa araw na yon dapat kayong mamatay. Kung hindi man sa araw na yon, sa sunod o sunod na linggo, basta ang sigurado doon, dapat silang mamatay. Bakit hindi sila pinaslang? Ha? Bakit hindi sila pinatay? Sapagkat si Kristo ay namagitan sa Diyos at sa tao, at siya ay nangako na kanyang ibibigay ang kanyang sarili bilang pangtubos sa sangkatauhan na ngayon ay nahulog sa kasalanan. Bagaman hindi literal na namatay si Jesus sa araw na yaon, subalit dahil nangako siya na siya ang mamamatay para sa kasalanan ng lahat ng tao, si Jesus ay tinawag sa Revelation 13 verse 8 na kordero ng Diyos na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Hindi pa po literal na namatay si Jesus noon. Ngunit dahil sa kanyang pangako na siya ang mamatay para sa kasalanan ng lahat, ay itinuring na ng langit na siya ay pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Ayun po mga kapatid. Kaugnay nito, kaugnay doon sa pangako ni Kristo na siya ang mamamatay para sa kasalanan ng buong sanglibutan, ang Diyos ay nagbigay na ng kapatawaran doon kina Adan at Eva. Sila na po ay pinatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Kaya't sila'y hindi pinatay kahit na sila'y nagkasala at dapat patayin. Bakit? Dahil nga sa pinakitaan sila ng biyaya ng Diyos. Pinakitaan sila ng pagmamahal at awa. Si Kristo ngayon ang nag-volunteer na siya ang mamatay para sa kanila, upang sila ay matubos. Kaya sa magitan nun, sila po ay iniligtas mula doon sa parusa na yun at pinagkalooban ng kapatawaran. Dahil kung hindi pa sila pinatawad, ano ang mangyayari pag hindi pinatawad? Siyempre, papatayin, di ba? Halimbawa lang, yung nangyari noon sa panahon ni Marcos. Meron na umiiral pa noon yung death sentence. Kapag ang isang tao ay sinentensyahan na ng death sentence at na-schedule na yung kanyang kamatayan, kung kailan siya papatayin, ngayon, habang hinihintay yung oras, yung minuto na siya ay papatayin, hinihintay nila kung siya ay papatawarin ng presidente. Kaya laging nakabukas ang yung telepono. Laging nakabukas yun dahil ang presidente sa panahon na yon ay meron siyang karapatan na magpatawad kahit pa nasentensyahan. Kung maawa siya, pagkakalooban siya ng presidential pardon, hindi siya bibitayin o hindi siya ma-electric chair. Ganon yon. Ngayon, kapag dumating yung time of execution, hindi tumawag ang presidente at hindi niya naibigay ang pagpapatawad, anong mangyayari doon sa tao na nasentensyahan? Siyempre, papatayin. Itataas na lang yung kung electric chair, itataas na lang doon yung switch, ay talagang mamamatay na yung tao. Kung lethal injection naman, itutusok lang yung yung poison, patay na yung tao. Pero in this case, hindi pinatay sina Adam. Bakit? Sila kasi iniligtas dahil sa biyaya. Kaya sila yung kauna-unahang mga tao dito sa mundo na nakinabang sa biyaya ng Diyos, na pinagpakitaan ng biyaya ng Diyos. Sila ba ay nagtithe muna bago sila pinakitaan ng biyaya? Bago sila pinatawad? Hindi. Kaya mula sa Paul, noon hanggang ngayon, yung pong pagpapatawad at ang kaligtasan ng Diyos ay hindi nakasalig doon sa pagbibigay ng tithe. Hindi rin nakasalig sa pagsunod sa kautusan.
Kaya nga unmerited favor yon. Kaya mali yung paniniwala ng iba, yung nagbigay ng pagtutol na ito, na yung una daw na panahon, ang mga tao ay nakakamtan nila ang biyaya ng Diyos, yung kapatawaran ng Diyos, yung kaligtasan ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay daw ng ikapu. Mali po yan. Kaya hindi tama yung objection na yan. Okay. Ibig sabihin na talagang kahit na nandyan ang biyaya, nailigtas na sila, pinatawad na sila ng Panginoon, subalit ang mga tao noon ay sinasabihan pa rin ng Panginoon na dapat silang magbigay ng kanilang ikapu at mga handog. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya kung ang mga tao noong araw ay pinatawad dahil sa kanilang dahil sa biyaya ng Panginoon, iniligtas, kasamang iniligtas, pinatawad. Pero sa kabila nun ay sinasabihan pa rin sila na dapat magbigay ng tithes and offering. Ganon din dito sa atin, sa ating panahon, na bagamat totoo na tayo po ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, tayo ay tinubos dahil sa kanyang biyaya, hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan ang pagbibigay ng tithes and offerings. Dapat pa rin yon na magbigay tayo. Pero ulitin ko, ang prinsipyo ng Panginoon, magbigay tayo ng ikapu at saka yung ating mga handog na kusa at may kagalakan. Pinag-aralan natin yan noong nakalipas na gabi. Okay. So, tapos na tayo dito sa unang pagtutol. Dadako tayo dito sa ikalawang pagtutol. Ito naman, basahin ko rin sa English, The commands given in the Mosaic Covenant are no longer in force for Christians. Therefore, tithing is not necessary for us to gain salvation or God's forgiveness. Medyo similar din doon sa una, pero medyo may kaibahan lang. Okay. So, i-analyze po natin, ano ba ang ibig sabihin ng pagtutol na ito? Tagalogin uli natin. Ang mga utos na ibinigay sa tipan ni Moses ay hindi umiiral para sa mga Kristiyano. Sa makatuwid, hindi kinakailangan ang ikapu para makamtan natin ang kaligtasan o kapatawaran ng Diyos. Umiikot pa rin doon sa kapatawaran ng kanilang sinasabi, mga kapatid. No? Okay. So, pinapalabas ng pagtutol na ito na sa ilalim daw ng tipan ni Moses ay nakakamtan ng mga tao ang pagpapatawad sa pamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Okay, at pagbibigay ng ikapu. Ngunit ang tipan ni Moses ay hindi na daw umiiral sa mga Kristiyano ngayon. Kaya't hindi na kailangan sa mga Kristiyano na magbigay ng ikapu upang makamtan ang kaligtasan o kapatawaran ng mga kasalanan. So parang very similar dito, sa unang pagtutol. Kaya lang doon kasi yung sa biyaya. Dito naman hindi nila binanggit yung sa biyaya, pero kapatawaran ang binanggit nila dito. Okay. Tayo po ay sumasang-ayon, mga kapatid, na ang pagbibigay ng ikapu ay hindi kailangan para makamtan natin ang kaligtasan. Masang-ayon po tayo doon. Kung ang tinutukoy na kaligtasan ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sang-ayon po tayo dito dahil totoo po na ang kapatawaran ay hindi po pwedeng kamtin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa mga utos tulad ng pagbibigay ng ikapu at mga handog. Ngunit hindi lamang ito totoo sa ating panahon. Maging sa panahon ni Adan, ni Noah, ni Abraham at ni Moses ay hindi nakakamtan ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tulad ng utos sa pagbibigay ng ikapu at handog. Bakit po hindi totoo yun? Dahil sa panahon noon at sa panahon ngayon
ay iisa lamang ang umiiral na batas ng pagpapatawad. At ito ay ang nakasulat sa Hebrews 9 verse 22. Okay. Basahin po natin ang nakasulat sa Hebrews 9:22. At saka umpisan natin sa 21 hanggang 23. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkat kalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabuting handog kaysa rito. Ano po ang sabi? Upang magkaroon ng kapatawaran, kailangan na may dugo na maibuhos. At upang magkaroon ang lahat ng tao ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sinugo ng Diyos Ama si Jesus upang sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang dugo ay pwedeng mapatawad ang kasalanan ng lahat na nagsisisampalataya sa kanya. Basahin po natin ang Matthew 20 verse 28 at saka Matthew 26 verse 28. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Matthew 26:28, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ano daw po ang ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan nating mga tao? Ayon sa nabasa, ito ay ang dugo ni Hesukristo. Kaugnay nito, ang lahat na sumasampalataya kay Jesus na siya ang namatay para sa kanyang kasalanan ay mapapatawad. Basahin po natin ang Acts 13 verse 38 and 39. Dapat ninyong malaman mga kapatid na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ano daw ang pinangaral ng mga alagad? Na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinawalang sala na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang ipawalang sala ng kautusan ni Moses. Ito bang pagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus ay para lamang sa mga Hentil o para din sa mga Hudyo? Tandaan po natin kasi kanina yung objection, yung pagpapatawad dito sa pamamagitan ng pananampalataya ay para daw sa mga Kristiyanong Hentil. Pero para sa mga Hudyo, lalo na yung noon, ay hindi sila napapatawad dahil sa pananampalataya, kundi sila daw ay napapatawad dahil doon sa kanilang pagbibigay ng ikapo o pagsunod ng kautusan, which mali po yan mga kapatid. Okay. Ang totoo, lahat po ng mga tao noon sa mga Hudyo, ibig sabihin, Hudyo man o kaya Hentil, pareho ang paraan kung paano sila mapapatawad, at yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Basahin po natin ang Romans 3 verse 9. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Okay. Bantayan natin yung argumento ni Pablo dito. Yun daw mga Hudyo at mga Hentil parehong nagkasala. So parehong nangangailangan ng kapatawaran. Ang tanong, paano ba sila napapatawad? Paano napapatawad itong mga Hentil? Paano napapatawad ang mga Hudyo? Basahin na po natin.
Patuntunayan natin na ito ay parehong sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Romans 3 verse 23 to 25 at saka verse 29 and 30. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpawalang sala sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Okay, emphasize natin yun ha. Sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hentil? Siyempre, Diyos din siya ng mga Hentil. Oo, siya ay Diyos din ng mga Hentil. Sapagkat iisa lamang ang Diyos, kapwa niya ituturing na matuwid ang mga Hudyo at mga Hentil batay sa kanilang pananampalataya. Okay. Bantayan ninyo ang argumento ni Pablo dito. Sinasabi niya na pareho ang mga Hudyo at mga Hentil na nagkasala, kaya parehong nangangailangan ng kasalanan. Ang Diyos ay Diyos ng mga Hentil, Diyos din ng mga Hudyo. Dahil doon, pareho siyang Diyos ng Hentil at saka mga Hudyo, yung ibinigay niya na paraan para sila'y mapatawad ay pareho rin. Para sa Hudyo, para sa Hentil, parehas lang. Ano yung pamamaraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sila po ay mapapatawad. Bakit? Sapagkat nung si Jesus ay namatay, binayaran niya ang kasalanan. Hindi lang kasalanan ng mga Hentil ang binayaran niya, pati kasalanan ng mga Hudyo. Kaya't hindi po totoo ang pinapalabas ng mga tumututol sa ikapo na ayon sa tipan ni Moses, ang pagbibigay ng ikapo ay kailangan upang sila'y maligtas o mapatawad. Hindi po tama yun. Ang mga Hudyo, hindi pinapatawad dahil sa sila'y nagbibigay ng ikapo. Hindi po, kundi sila ay pinapatawad dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang totoo, yun po ang totoo. Pinapatawad sila sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sabi ng iba, paano sila manampalataya kay Jesus Hindi pa naman namamatay si Jesus para magiging basehan ng kapatawaran. O hindi pa nga po namamatay si Kristo noon. Pero nananampalataya itong mga Hudyo sa Kanya. At dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay napapatawad. Kung babasahin niyo po ang yung sa Hebrews chapter 3, mababasa niyo doon na yung ebanghelyo na ipinangaral sa mga alagad noon, sa mga Hentil, ay parehong ebanghelyo ang ipinangaral din sa mga Hudyo noong araw. Yun ang sabi ni Pablo. The gospel that was preached to us now is the gospel that was preached to them. Basahin niyo po yun sa Hebrews chapter 3. Kaya, nalaman nila yon kasi tinuro ng Panginoon. Ang lang diferensya dito, sa kanila, kung paano nila ipahayag yung kanilang pananampalataya, may tinuro din ang Panginoon sa kanila. Sabi nila, para mapakita nyo na kayo po ay nananampalataya kay Kristo, pag kayo nagkasala, kumuha kayo ng hayop. Yung hayop na yon, tingnan nyo na walang dungis, tapos dalhin nyo doon sa sanctuaryo, papatayin nyo yon, kukunin ng pare yung dugo niya, at ipapasok na doon sa loob ng templo, iwiwisik doon. Ngayon, ang ibig sabihin nun, itong hayop na ito na dinadala nila, ito yung sumisimbolo kay Jesus Christ. Kaya ginagawa nila with the idea na yung hayop na yun sumisimbolo kay Jesus Christ, na siya yung darating na mamamatay para sa kasalanan nila. So, they were forgiven, they were saved by faith in Jesus Christ that they believe is coming. Sa atin naman ngayon, naniniwala tayo na si
nanampalataya kay Kristo na tapos nang dumating. Yun lang ang kaibahan. Pero ang basehan ng pagpapatawad ng Diyos both sa mga tao before the cross and after the cross ay yun pa rin kamatayan ni Jesus Christ. Okay, wala pong ibang paraan. Kaya hindi tama yung sinasabi nila na yung mga Hudyo noon mapapatawad dahil sa kanilang pagsunod sa kautusan o pagbibigay ng ikapo. Mali po yun. Kaya kung noon, yung ginawa nila noon, doon tayo makakakuha ng lesson. Ayan. Ikatlong pagtutol. Medyo similar pa rin ito pero ano natin, meron lang kaunti din na kaibahan. Okay? Basahin ko yung ikatlong pagtutol. The tithes required of the Israelites were part of the Mosaic law. Okay? Jesus became the fulfillment of the law when He died on the cross. So therefore, the law to tithe was technically ended with Jesus' death on the cross. Ito naman yung objection nila. Upang higit nating maunawaan ang punto ng pagtutol na ito ay Tagalogin uli natin. Ang mga ikapo na hinihiling sa mga Israelita ay isang bahagi ng kautusan ni Moses. Ayon sa kanila, si Jesus ang naging katuparan ng kautusan nang siya ay namatay sa krus. Kaya't ang batas sa ikapo ay natapos sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Ayan na naman ang kanila. Dito naman, tahasang sinasabi nila na nung namatay si Kristo daw, ay tinapos niya yung pag-iira ng kautusan. At dahil yung ikapo ay bahagi doon sa yung utos na magbigay ng ikapo ay bahagi doon sa kautusan ng Diyos na binigay kay Moses. Kaya nung tinapos ni Kristo yung kautusan, kasama na rin yung utos na pagbibigay ng ikapo na natapos na rin doon sa cross. At dahil natapos na, hindi na daw kailangan ngayon na magbigay pa ang mga Kristiyano ng tinatawag na ikapo. Okay. Kaya yon po yung argumento. Kaya tignan niyo po mga kapatid. Titignan natin, i-examine natin tahasang sasabihin ko na naman dito sa inyo ngayon mga kapatid na huwag po kayong maniwala dito sa sinasabi nila na nung namatay si Kristo ay tinapos na yung kautusan, yung pag-iiral ng kautusan at tinapos na rin niya yung pag-iiral ng kautusan na dapat magbigay ng ikapo. Bakit sinasabi ko na huwag niyong paniwalaan yan? Dahil hindi po totoo yan. Hindi po totoo yung sinasabi nilang ganyan. Ituloy po natin ang ating pag-aaral at ipakita ko sa inyo kung bakit hindi totoo na tinapos ni Kristo ang pag-iral ng kautusan ng Diyos noong siya ay namatay. Una, totoo at kami rin ay naniniwala na ang utos ukol sa pagbibigay ng ikapo ay isa sa mga utos na ibinigay ng Diyos kay Moses upang ibigay sa mga tao. Naniniwala po kami doon. Basahin po natin ang Leviticus 27 verse 30 hanggang sa 34 para maintindihan natin na kasama talaga yon sa utos na ibinigay ng Diyos kay Moses. Basahin ko. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon, at kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyaon. Okay? At lahat ng ikasampung bahagi sa kabakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Sa verse 34, ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moses sa bundok ng Sinai hinggil sa mga anak ni Israel. So yan, malinaw po sa nabasa na ang pagbibigay ng ikapo ay isa sa mga utos ng Panginoon kay Moses.
Ngunit tandaan natin na ang utos ukol sa ika-10 ay hindi bahagi ng 10 utos, kundi isa ito sa mga utos o mga tuntunin na tinawag sa English na statutes. Ayan. Totoo rin po na isa sa layunin ni Kristo kung bakit siya ay pumarito sa lupa bilang tagapagligtas ng sanglibutan ay upang tuparin niya ang kautusan. Pero hindi ibig sabihin na nung tinupad na niya, ay tinapos na niya ang pagpapairal ng kautusan na yon. So, sang-ayon tayo na si Kristo pumarito upang tuparin niya yung kautusan. At tinupad na nga niya nung siya nandito. Pero ang hindi lang natin sinasang-ayunan dahil mali, ay yung kaisipan na nung tinupad ni Kristo, tinapos na niya ang pag-iiral nito, yung kanyang buhay, kumbaga. Hindi po yan ang totoo. Basahin po natin Matthew 5 verse 17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin o tuparin. So yun. So sang-ayon po tayo, may basehan naman na talagang nung si Kristo ay nandito, tinupad niya o ginanap niya ang kautusan. Pero, yun nga, papakita natin ngayon na yung pagtupad na ngayon, hindi nangangahulugan na tinapos na niya ang buhay ng kautusan o yung pag-iral ng kautusan. Mali po yan. So, ibig sabihin, yung objection, may bahagi na tama, pero may halo na mali. Kaya sabi nga nila, truth plus error equals deception. Parang pang ano na yon. Panlilin lang na yon. Okay. Ang pagganap ni Jesus sa kautusan ay dalawang paraan. Okay, sinabi ng talata kanina na pumarito si Jesus para ganapin niya o tuparin niya ang kautusan. Ngayon, dalawa ang pamamaraan kung paano tinupad ni Kristo yung kautusan. Ay ang una ay ginanap niya ang kautusan sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa positibong hinihiling ng kautusan upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan at ibigay ito sa mga tao bilang isang kaloob na walang bayad. Yun po yung una na ginawa niya. So, yung pagtupad niya sa kautusan, yung positive is, mula nung siya pagkabata hanggang dun sa kanyang kamatayan, tinupad niya yung kautusan. Ibig sabihin, hindi siya lumabag, kaya hindi siya nagkasala. Sinudnud niya lahat-lahat po yun. Wala siyang linabag. Yun po yung isang paraan ng kanyang pagtupad sa kautusan. At yan ay importante yon, yung ginawa niya. Ito ang gusto kong maintindihan natin. Ginawa niya, merong napakagandang layunin kung bakit ginawa niya yon. Pero hindi kasama sa layunin niya ng pagsunod sa kautusan para matupad na pag natupad na niya, ay tatapusin na niya yung kautusan. Wala yon sa plano. Pero ang gusto kong maintindihan natin, yung value, yung kahalagahan ng pagtupad ni Kristo sa kautusan. Una, dapat nating malaman na ayon sa Matthew 19 verse 16 and 17, ang kondisyon upang makamtan ang buhay na walang hanggan ay ang sakdal na pagsunod sa kautusan. Kaya sabi ni Kristo doon sa nagtatanong, what shall I do that I may inherit eternal life? Sabi ni Kristo, if thou wilt enter into life, keep the commandments. Meaning, yung keeping of the commandment is the condition for gaining eternal life. Ang problema, lahat ng mga tao ay nagkasala, walang nakasunod ng sakdal sa kautusan. So hindi sila karapat-dapat ngayon na tumanggap ng buhay na walang hanggan dahil nagkasala nga sila, disqualified lahat. Dito ngayon pumapasok yung good news. Ano yung good news? Ang Diyos Ama sa langit, dahil sa pagmamahal niya sa atin na ayaw niya tayong mawaglit, sinugo niya ang kanyang anak. At dumating siya dito bilang tagapagligtas ng sanglibutan. Yun po ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At nung nandito si Kristo, siya ang tumayo na tagapagligtas ng lahat ng tao. Ngayon, bahagi sa kanyang gawain bilang tagapagligtas para magkaroon ng buhay na walang hanggan itong mga taong hindi karapat-dapat dahil sila nagkasala, inako niya ang responsibilidad na siya ang sumunod sa kautusan.
Kaya yun ang sinabi niya doon sa Matthew 5 verse 17. Huwag niyong isipin na ako'y pumarito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Ano ang layunin? Kailangan niyang ganapin yun. Kasi yun ang condition para sa kaligtasan. Gusto niyang bigyan ang tao ng kaligtasan. Hindi naman sila karapat-dapat. So ang ginawa niya, dahil walang nakasaksid sa kanila, siya ngayon ang gumanap sa kautusan. Ang good news dyan mga kapatid, nagtagumpay siya sa pagsunod sa kautusan ng walang pagkukulang. Kaya't ayon sa Hebrews 5 verse 8 and 9, because he was made perfect, he became the author of eternal salvation. Siya yung naging author ng eternal salvation, author ng eternal life, kasi siya nga ang nakasunod Kasi sabi, pag nakasunod ka ng walang pagkukulang sa kautusan, karapat dapat ka na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Si Jesus nagtagumpay, nakasunod yon ng walang pagkukulang. Kaya entitled siya, karapat dapat siya na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ano naman ang ginawa ng Ama nung nakita niya na ang kanyang anak ay nagtagumpay? He was able to fulfill the condition of eternal life. Siyempre, ang gagawin niya is i-grant niya, ipagkaloob niya yung buhay na walang hanggan dahil yung anak niya ay naka-fulfill doon sa condition. Saan natin mababasa? Doon sa 1 John 5 verse 11. 1 John 5 verse 11. Sabi niya doon, this is the record that God hath given us eternal life, and this life is in His Son. Ngayon, si Jesus Christ naman, matapos na tinanggap niya yung buhay na walang hanggan na galing sa Ama, dahil yun ang pinaghirapan niya, bali yun ang kanyang reward sa pagsunod sa kautusan, ini-offer naman niya ito sa lahat ng mga tao bilang regalo. Yan ang sinasabi naman ng Romans chapter 6 verse 23, last part. The gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ayun. Kaya napakaganda yung kanyang ginawa sa pagsunod. Pero ang problema, eto namang mga iba, ang ganda ng ginawa ni Jesus, tinupad na yung kautusan para makamtan niya ang buhay na walang hanggan, para makamtan niya ang buhay na walang hanggan at ibigay sa atin na walang bayad. Iniba naman nila ang kanilang kaisipan na pagkatapos na natupad niya, anong ginawa niya? Kanya namang tinapos yung kautusan. Paano na ba yung tinapos yun? Yung parang pagganap ni Kristo ng kautusan, yun ang magpapatunay na yung kautusan ay hindi tinapos ni Kristo. Halimbawa, tignan nyo lang natin practical lang. Dito sa Constitution natin, kapag ipinatupad ng gobyerno ang istrikto na pagsunod sa kautusan, kung lahat ng mga tao ay nakasunod na sa kautusan, ibig bang sabihin na yung pagtupad nila sa kautusan, yun na yung pagtatapos nila sa kautusan? Maling-mali talaga yun mga kapatid. Hindi pwede yan. Yung pagtutupad sa kautusan, nagpapakita na yung kautusan ay umiiral. Hindi po yun magpapakita na tatapusin na ni Kristo yung pag-iral ng batas dahil sa kanyang pagsunod. Mali po yan. Okay, so yung objection nakabase na naman sa isang mali na paniniwala na nung tinupad ni Kristo yung kautusan, tinapos na yung kautusan. Mali po yan. Okay. Pero ang sinasait nila dito, hindi yung kanyang pagsunod sa utos, kundi yung kanyang kamatayan daw, yun ang nagtapos sa kautusan. Kaya titignan po natin kung paano po yung kamatayan. Ano namang koneksyon ng kamatayan niya doon sa kanyang pagsunod. Okay. So, tandaan natin yung katotohanan na nabanggit sa Romans 3:23 na tayong lahat ay nagkasala. Intindihin naman natin yung value yung kamatayan niya. At titignan natin kung paano na yung napakagandang ginawa ng Diyos para sa atin ay ginagawa nilang pangit. Ginagawa nilang parang hindi na good news. Okay? Okay, lahat tayo nagkasala, dapat mamatay. Ang kabayaran ng kasalanan natin ayon sa Romans 6:23 ay kamatayan. Okay.
Hindi tayo pwedeng mapatawad kung ng ating kasalanan kung walang dugo na maibuhos. Ayon sa Hebrews 9 verse 22. Kasi sabi nga, without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kaya ang ginawa ng Ama, sinugo na naman niya ang kanyang anak at siya ngayon ang tumayong tagapagligtas, at para mailigtas ang tao, siya ngayon ang ibubuhos niya ang kanyang dugo para mabayaran yung kasalanan natin at matubos tayo mula sa walang hanggang kamatayan. Yan yung sinasabi po ng Hebrews chapter 2 verse 9. At dahil yun yung paraan para matubos ni Kristo tayo sa kasalanan, kaya totoong binigay niya ang kanyang buhay. Siya ipinako sa cross, at ayon doon sa 1 Timothy 2 verse 6, ibinigay niya ang kanyang sarili para pang tubos sa lahat ng mga tao. At dahil tapos nang namatay nga si Kristo, naibuhos na yung kanyang dugo, yun ang basehan kung bakit sino mang manampalataya sa kanya ay pwede nang mapatawad. Dahil yung law of forgiveness, sinabi nga ng Hebrews 9:22 na without shedding of blood, there is no remission. Kung i-positive mo yan, where there is shedding of blood, there is forgiveness. Kaya yon, magpasalamat tayo kay Kristo dahil sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo na ngayon ay pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa kanya. Pero yung kamatayan niya, hindi naman nangangahulugan na nung namatay na siya para maganap, matupad yung hinihingi ng batas na para mabayaran ng kasalanan, dapat ang ibabayad doon ay buhay o dugo, kasi ang buhay nasa dugo. Kailangan na ibuhos ang dugo para mabayaran yung kasalanan. Sino ang humihingi noon? Ang batas. Ayan. Ngayon, ginanap ni Kristo yung hinihingi ng batas na yon. Ibinuhos niya ang kanyang dugo para matupad yung hinihingi ng batas, at nang sa ganun tayo po ay mapatawad. Pero nung ginawa ba niya, nangangahulugan ba na tinapos na niya ang pag-iral ng batas? Yun po ang hindi tama. O halimbawa po, granting mga kapatid, merong kinasuhan na nagkasala at marami nga nandun na nakapiit sa bilangguhan. Halimbawa, ang parusa ng kanilang krimen kamatayan. Pagkatapos na ang gobyerno pinatay niya, pinarusahan niya itong nagkasala at sila ay namatay, anong nang mangyayari doon sa kautusan? Ibig bang sabihin na yung kautusan na halimbawa sila ay pumatay o kaya robbery o kaya anumang uri ng o kaya rebellion, yung pinakamataas na mga krimen na nakomit nila. Ibig sabihin ba na pagka pinatay na yung tao na nagkasala at na-implement na yung batas at naganap na yung hinihingi ng hustisya ng batas, yung buhay ng batas mismo ay napatigil na o natapos na? Hindi po. Patuloy pa rin yun. At yung kamatayan ng mga pinaparusahan, yun ang matibay na ebidensya na yung kautusan ay hindi natapos. Ayan po mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia na mapapawalang bisa ba natin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Hindi po. Kaya ibig sabihin, walang katotohanan ang pagtutol na nagsasabing ang mga ikapo na hinihiling sa mga Israelita ay isang bahagi ng kautusan ni Moses. At dahil si Jesus ay naging katuparan ng kautusan, nang siya ay namatay sa cross, kaya't ang batas sa ikapo ay natapos sa pagkamatay ni Jesus sa cross. Mali na naman po ito. Nakabase na naman ito sa isang mali na paniniwala. Okay, so tatlo lang po itong pagtutol ang ating natalakay. Naubos na po yung ating oras. So mga alas 8:07 na ngayon. Kaya tatapusin po natin ang pag-aaral natin ngayon, pagtalakay sa mga pagtutol, at itutuloy po natin bukas.
dahil marami pang mga objection ang mga ayaw sa pagbibigay ng ikapo, na kung titignan mo, kung hindi mo pag-aralan, parang tama at malilito ka, makukumbinsi ka pa, kung hindi ka mag-aral. Pero pag pinag-aralan mo ng mabuti, makikita pala na panlilin lang pala yan, hindi pala tama. All based on misunderstanding of the scriptures. At yun, pinakita ko na kanina doon sa 3 na objection. Ipapakita ko ulit bukas, pag sinagot natin yung iba pang mga objection ukol dito. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at sinamahan nyo ako ng isang oras na live program dito sa ating palatuntunan, ang Tinig ng Reformasyon. Bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa kataasan ng mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at nagkaroon kami ng pag-aaral upang linawin namin ang ilang mga pagtutol doon sa aming pagsasagawa ng aming tungkulin, na dapat kami ay magbigay ng ikapo at mga handog na galing naman din doon sa mga pagpapala na ipinagkaloob ninyo, sapagkat kayo mismo ang nagsasabi na ang ikapo ay inyo. At kapag ito'y gagamitin namin, hindi namin ibibigay, ito'y isang uri ng pagnanakaw ayon sa inyong salita sa Malakias 3 verse 10. Kaya salamat po at naging malinaw sa amin ang iilang punto na napag-aralan namin ngayon. Tulungan niyo po kami at bigyan ng pagkakataon na bukas may pagpapatuloy po natin ito para sa ikalalago ng aming kaluluwa at para naman sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Itong aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So dito po tayo magtatapos. Salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Subaybayan ninyo ang ating programa gabi-gabi. Good night po sa lahat. See you tomorrow. Thank you very much.